Hello, hello, hello. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Mamaya-maya lalabas na ho sa YouTube at saka sa GNN Channel 1 ang napag-usapan namin kahapon sa Barangay Tayo, yung civil service eligibility ng mga sangguniang kabataan officers. Kaya maganda po yun. Antabayanan nyo po. Wait lang. Hinahapo ako. Bakit kasi ako sa stairs? Buisit. Okay. So, kahapon din, nag-vlog po tayo at sinabi po natin na balang araw, i-explain ko po yung opposition to the petition and intervention of the Liga ng Barangay to be filed by Attorney Macalintal at the Supreme Court. So maraming tumawag tsaka marami rin nag-text, nag-PM sa atin na i-discuss muna kasi naiinip na kami. Gusto namin malaman ano ba talaga yung mga technicalidad ng petition na yan. Okay, so pagbibigyan po natin at mamaya po magbibigay tayo ng konting paalala regarding sa mga pinipirmahan ng mga kagawad at saka ng mga kapitan, lalong-lalo na. So, yung petition and intervention na final ng Liga ng Barangay sa Supreme Court is a petition to oppose the petition of Attorney Mac declaring as unconstitutional Republic Act 12232. Yan po. Ino-oppose po ng Liga ng Barangay ang petition ni Attorney Mac. Sinasabi nila na kumbaga, not in so many words, mali yung petition ni Attorney Mac, constitutional po yan, mahal na Supreme Court, at dapat ibasura na lang yung petition ni Attorney Mac. So ngayon, yung petition in intervention na yon, si Attorney Mac naman ang nagpaplanong mag-oppose for several reasons. Kasi ang sabi niya, bakit nag-petition daw ang Liga ng Barangay, samantalang hindi maintindihan sa petition kung sino ba talaga ang naghain, yung bang mga punong barangay o yung ba yung liga. Yun po yung unang contention niya. At wala daw pong legal standing sapagkat hindi maintindihan kung sino sa dalawa o sino ang nire-represent nila, mga sarili ba nila. Sapagkat kung sarili nila ang nire-represent nila, dahil ang batas na Republic Act 12232 ay self-serving o mapupunta sa kanila, yung epekto ng batas na yun ay mapupunta sa mga nakaupo. Of course, kasi extension eh. So, basically, parang postponement ng election, hindi may extend. And then, so, ang sinasabi na ito ni Mac, hindi dapat kayo ang mag-file o hindi dapat kayo ang kalabang ko kasi kayo naman na may kinabang yan. Ang kalaban talaga ni Attorney Mac is the Senate, Congress, yung po yung mga naka-file niyang respondents sa kanyang petition declaring as unconstitutional Republic Act 12232. Hindi rin daw ang punong barangay at saka ang Liga ng Barangay, ang mga punong barangay na nakapirma doon, saka ang Liga ng Barangay, to question or to make comment on the constitutionality of Republic Act 12232. Hindi sila dapat, ang Supreme Court ang mag-i-interpret yun. So, bale, kumbaga sinasabi ng Liga ng Barangay na we think it is constitutional. Pero, ang sinasabi ni Mac, talagang sasabihin yung constitutional yan dahil that would inure to your benefit. Yung benepisyo niya sa inyo mapupunta. Kaya ino-oppose niya. So, after further studies, hindi pa yun yung pinaka-gist, no? Hindi pa yun yung pinaka-rason. After further studies, nalaman ni Attorney Mac kasi wala namang problema kung gusto mong pumirma. Mamaya darating po tayo dyan. Walang problema kung gusto mong pirma, yun ang rason mo eh. Ang problema lang naman natin lagi kung tama yung proseso. Yun na naman kagaya ng batas sa pinag-usapan natin 12232, diba? Alam naman natin, napag-usapan natin kung wala tayong pakialam kung yun ang gusto niyo ipasang batas. Ang problema lang kung constitutional yan at dumaan sa proseso. Yun lagi yung pinag-uusapan natin proseso. So, meron nakitang procedural
inaccuracy si Attorney Mac. Ano yung process na baka na-violate, ha? Di umano. Well, yung signed petition, pinirmahan between August 2 to 11. So, yung petition na sinabi nila na constitutional yung Republic Act at saka ino-oppose yung petition ni Atty. Mac, pinirmahan ng August 2 hanggang August 11. Maraming pumirma from different provinces, different punong barangays. Ang dami niyan. Samantalang ang batas, pinasa lang noong August 13. At ang petition ni Atty. Mac, final niya noong August 15. So, paano malalaman between August 2 to 11 na magkakaroon ng petition si Atty. Mac o papasa yung batas ng August 13? So, yun ang kinocontend ni Atty. Mac na procedurally, imposibleng malalaman ninyo kung kailan papasa yan. At imposible ring malalaman ninyo na magfa-file ako ng petition kahit na sinabi ko na magfa-file ako. Kasi between August 2 to 11, nagpirmahan kayo. Ano ba yan? Anong klaseng pirmahan ang naganap? Ayan ang pinaka-question ni Atty. Mac. And, isa pang nasilip ni Atty. Mac is, on the date of August 11, yan, may batas na ha. August 13 na yung batas, pinasa. August 15, nag-file si Atty. Mac ng petition niya. On the date of August 18, from different provinces, maraming probinsya, nagpirmahan na ulit ng petition. And then yung pirmahan na yun, pinato notaryo. From different provinces, pinato notaryo sa Maynila ng same day, August 18. So paano lang mangyayari yung pirmahan ng 51 or more than 51 punong barangays sa probinsya? And on the same day, manunumpa sila personally, dapat ha, yun ang procedure. Magpapakita sila ng identification, sworn statement of the truthfulness of the petition, and of course, yung veracity or yung legal na implikasyon. Dapat nalalaman nila, nakaharap sila sa notary public. Ayan ang nasilip ni Atty. Mac. So, procedurally, sa proseso ng pag-file ng petition, sinasabi ni Atty. Mac, ang daming question. Okay? Sapagkat ang pinaka nakita niyang matinding question, ang notary public daw from the City Hall of Manila is a certain Attorney Pechi Espera. Na yung Attorney Pechi Espera na yon, ang di umano nagnotaryo daw sa sworn statement nung nag-appeal na witness sa Senado laban kay Martin Romualdez. Okay. Walang kinalaman yon dito sa pinag-uusapan natin. Pero ang matindi, nasilip ni Atty. Mac na the same attorney, notary public, ang nag-deny na hindi raw siya ang nagpanotaryo ng witness na yon. Yun ang punto. Falsification daw yon, sabi ng abogado, yung notary public. Hindi ako ang nagpapirma dyan. Ngayon, anong kinalaman nito dito sa petition? Sabi ni Atty. Mac, the same notary public na nag-deny, ito rin ang pumirma o ito rin ang nagpa-notary public ng sworn statement ng mga punong barangay at saka ng LNB. Yan ang mga contention po ni Atty. Mac. Kaya meron siya ngayon pending na very urgent, ito binabasa ko, very urgent manifestation on a grave concern sa Supreme Court on the sworn statements of the punong barangay and the liga ng barangay. Titirahin ngayon ni Atty. Mac yung proseso ng pag-file ng petition to intervention ng LNB at saka ng mga punong barangays na nakapirma doon. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng alay? Sapagkat alam naman natin na kaya nga po kung maalala ninyo yung sinasabi ko sa inyong there is a political question and there is a judicial question or mamaya maalala ko yung termino na yun, nakakalimutan ko, kainis. Anyway, merong personal na pamamaraan para pumirma ka at meron ding dapat sumusunod ka sa proseso.
Kasi kung gusto mong pumirma sa isang bagay, wala naman makakapigil sa iyo eh. Personal choice mo yun. Pero ang kine-question din at kine-question lagi sa batas, and especially when petitions are meant for the approval of the Supreme Court, mismo the highest law of the land, the highest court of the land, sinusuri talaga ng mabuti kung tumama ka sa proseso. So, yun ang issue doon. Tama ba na wala pang batas noong August 13, pumirma na ang mga punong barangay ng petisyon para sabihin na constitutional yan at mali ang sinasabi ni Atty. Mac. When in fact, nag-file lang si Atty. Mac August 15 ng kanyang petition to declare as unconstitutional Republic Act 12232. So parang napangunahan mo, paano mo nahulaan? Yun. Kasi wala pa to, pumirma ka na ng petition and then sinabit mo sa Supreme Court na yun ang pinatnotaryo mo. So, dinadaan ni Atty. Mac, kagaya ng lahat ng dinadaan natin sa term setting at BSKE, sa arithmetic. Kasi if the dates don't coincide, there must be something wrong. Ayon ang kanyang punto. Okay? Pagpasensya sana ako ng LLB. Pinag-uusapan natin na legal and ito ay lumabas sa Ted Filon at Inquirer. Itong motion very urgent manifestation on a grave concern motion na final ni Atty. Mac. Sapagkat pagkaya napatunayan, ang sabi ni Atty. Mac, magfa-file siya ng opposition to the petition in intervention. I-oppose niya, ipapabasura niya. Okay. So, pag pinabasura, ano ang effect? Pag sinabi ng Supreme Court, tama ka, Atty. Mac. Well, sabi ni Atty. Mac, pag ikaw ay pipirma ng isang petisyon, it has to be a sworn statement pinirmahan mo. So, nandun na nga yung mga signatures sa mga punong barangay. At pag yan ay affidavit, you must have an identification. And then, personal appearance sa notary public. At ikaw ay susumpa to the truthfulness of the document submitted at ikaw yun ang nagfa-file. Sapagkat kung hindi totoo yun, maaaring makasuhan ang mga signatories, according to Atty. Mac, at hahabulin daw niya, ng perjury. It is a criminal case. That's perjury. And pagkalihis sa proseso, falsification of public documents. So mabigat na kaso ito at inaantabayan na natin sa Supreme Court kung ano magiging desisyon. I think itong 2025, no, may 2 months pa, may 2.5 months pa, matagal pa para pagdesisyonan ito. Kasi ano lang naman to petition, pinapabasura yung petition. Pero yung implication niya, tsaka affidavit, yung implication niya, tsaka effect nito, malaki. Dahil pwedeng habulin ni Atty. Mac, as noted doon sa Ted Filon show na pinanood po natin a few weeks ago, mukhang habulin nga ni Atty. Mac. So, ingat tayo sa mga ganitong klaseng galawan at ingat tayo sa mga ating mga pipirmahan. Ngayon, speaking of pirmahan, may nagtatanong sa akin kahapon, Kagawad Butch, na meron kaming resolution pinasa sa council. Ano sila, mga mangingisda. Para sa amin, meron kaming resolution na pinapipirma namin sa council. Naiinis kami dun sa dalawang kagawad kasi hindi pinirmahan. Pero ang tanong, majority na ba pumirma? Yes, majority pumirma. Di okay na po yun. Hindi niya kinakailangan mag-alas sa dalawang kagawad. Kasi 7 yan, 5 nakapirma, approve ang inyong resolution. Ganun ba, kagawad? Yes, kasi ang pinagtatalunan lang naman natin din is majority and minority. Pagka nakapirma na ang majority, lihis na po tayo sa, hindi, tapos na tayo sa legal, ayon kay Atty. Mac. Iba na ho to. Dito ho tayo sa legislatura, sa ating pong mga kagawad at mga kapitan. Pagka pumirma na yung majority, hindi na kailangan ng pirma ko. Okay na po yan. Tapos na ang boxing. Pasado. Okay? Ngayon, may mga nagtatanong na mga tao sa akin na
Well, mostly kagawads. Pwede ba ako hindi pumirma sa resolution? Yes. Napag-usapan na po natin yan a million times. Karapatan mong hindi pumirma kung sa tingin mong hindi mo gusto yung pinapapirma sa'yo. Okay. May karapatan ba magalit sa akin si Kapitan o si nakakagawad? Siguro magtatampo. Siguro kung sila naghain yun, syempre, di ba? Tampuhan lang yan. Pero you all have the right na hindi pumirma sa isang bagay na ayaw mo. Sa tingin mong hindi makakabuti para sa bayan, o personally para sa'yo. Di ba? Kaya nga tayo may free will. Kaya nga may majority at minority. Pag pinirma ng majority, hindi bahala na kayo. So, anong ikakaso kay kagawad pagka hindi siya pumirma? Wala. Karapatan niya yun eh. Ang karapatan at ang trabaho ng kagawad ay pumirma sa resolusyon na sa tingin niya ay ikabubuti ng bayan o hindi pumirma sa resolusyon na sa paniniwala niya ay hindi nakakabuti sa bayan. Kaya nga nagkahagulo sa Senado dahil sa pirmahan na yan, di ba? Pati sa Kongreso. Nagkahagulo sila ngayon. Kung alam ko naman pinapanood ninyo. So, if you want to affix your signature on a document, especially a public document, hindi kita questionin kung ayaw mo o hindi, kasi karapatan mo yan. Pero kung ang proseso ay lihis sa batas, maki-question ka ngayon. Yan po ang lesson for the day. And ito bang, paano ngayon, Kagawad Butch, last question, ano? Paano kung dineclare na ibasura ng Supreme Court na lihis sa proseso, kunyari, basura ng Supreme Court yung petition ng Liga ng Barangay, makaka-apekto ba yan sa BSKE term setting na pinag-uusapan natin? Tuloy na ba yung BSKE December 1, 2025? Hindi pa rin. walang wala na talaga araw. Arithmetic na lang tayo eh. Pero, ang sakit yan. Pagka nabasura yan. And then may legal implication po yan. Kasi, masasabi na ni Atty. Mac na, kita nyo na, politika lahat. Yun naman ang contention ni Atty. Mac eh. Pinasayan. Dahil igaganon sa mga punong barangay at kagawad para nga naman iboto ang mga pumirma niya, ang mga nagpapasa niyan. So, politika. So, with this, pagka yan ay nabasura, malasabi ngayon, nakita niyo na, it's all politics. May bahid ng politika. Yan. Kaya lalong lalakas ang argumento ni Atty. Mac na unconstitutional nga ang Republic Act 12232. Pero walang epekto yan ngayon 2025. Kahit na magdesisyon na ibasura yung petition ng LNB bukas, makalawa, tuloy pa rin sa 2026. Ang hinihintay lang natin kung constitutional o unconstitutional yan para malaman natin kung tuloy ang November 2, 2026. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa next time ako magkikwento ng usapang politika, ha? Thank you po sa inyong lahat.